Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 276, Panghuling Utos ng Kwalifikasyon. Haste, kumpara sa iyong young miss, nahihiya rin ako. Sagot ni Xingju na may malungkot na tingin nang makita niyang kinukutsa siya ni Elder Tan. Haha, brat, walang hiya ka pa rin gaya ng dati. Sige, balik tayo sa pangunahing paksa. Sa totoo lang, pumunta ako dito sa utos ng aking young miss. Walang magawang umiling si Elder Tan nang makita niyang parang payaso si Xingju. Oh, little man, ano ang problema niya? Narinig ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xingju at nagtanong siya. Lubos ang pasasalamat ni Xingju sa tulong ni Yu Shiman sa pagkakataong ito. Gusto niyang humanap ng oras para magpasalamat kay Yu Shiman, ngunit ngayong may sasabihin sa kanya si Yu Shiman, mas naging maasikaso si Xingju. It's about the bidding conference. Ang bidding conference ay gaganapin sa Fenghuami City. Sigurado akong mahulaan mo na ang finals ay mauugnay sa bewitching array ng Fenghuami City. Dahan-daang sabi ni Elder Tan. Oo, sa palagay ko ay mahulaan ng lahat. Matigas na sagot ni Xingju. Mayroon kang qualification token para sa finals, kaya hindi mo na kailangang lumahok sa natitirang bahagi ng kompetisyon. Maghintay ka na lang sa finals. Kaya nga gusto kong ipaalala sa iyo na dapat kang mag-ingat kay Ziman Yu, ang may-ari ng iba pang qualification token para sa finals. Paalala ni Elder Tan na may tame time na ekspresyon. Ziman Yu, so Ziman Yu ang tawag sa kanya. Elder Tan, saang kapangyarihan ng Ziman Yu na ito? Hindi kaya napakalakas niya. Nang marinig ito, medyo natuwa si Xingju. Masyadong curious si Xingju tungkol sa pagkakakilanlan ng isa pang may hawak ng token ng kwalifikasyon, kaya hindi niya maiwasang tanungin si Elder Tan tungkol dito. Ay, itong Ziman Yu ay medyo espesyal, hindi siya pag-aari ng anumang kapangyarihan. At ang dahilan kung bakit ako napili ng Alliance Master at nakuha ang qualification token para sa finals ay dahil sa Alliance Master. Iyon ay dahil ang lolo nitong Ziman Yu, Semen Xing, ay tumulong sa ating Union Palace para masira ang Seoul. Nakalilito ang Great Formation ng Fenghuami City na hindi namin nasira sa loob ng ilang daang taon. Nang makitang nagtanong si Xingju, dahan-daang ipinaliwanag ni Elder Tan. Ano? Nasira ang Bewitching Formation. Narinig ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xingju habang nagtatakang nagtanong. Hindi pa ito ganap na nasira, ngunit ang mga eksperto sa antas ng War King ay maaari na ngayong pumasok sa nakakabighaning pormasayon na ito. Nang makita ito, nakangiting sumagot si Elder Tan. Kaya ganyan. Na si Ziman Xing ay talagang kayang sirain itong Confusion Formation. Siya kaya ang descendant ng Fenghuami City. Sa sandaling ito, nagtatakang tanong ni Xingju. Oo, tama ang hula mo. Sina Ziman Xing at Ziman Yu ay tunay na mga inapo ng Fenghuami City. Gayunpaman, bagamat alam nila ang paraan para masira ang Great Maze Formation, hindi nila alam ang panloob na istruktura ng Great Maze Formation at ang sitwasyon sa loob. Ayon kay Ziman Xing, ang nakakabighaning arena ito ay personal na itinayo ng City Lord ng Magnificent Wind City. Pagkatapos ng misteryosong pagkawala ng City Lord, ang nakakabighaning arena ito ay na-activate. Ang maze formation na ito ay dating palasyo na nag-iimbak ng mga mahahalagang yaman ng Fenghuami City. Sa makatuwid, itong maze formation ay naglalaman din ng mga mahahalagang yaman ng Fenghuami City. Hindi lamang ito naglalaman ng mga kayamanan ng Fenghuami City, kundi itinatago rin ito ang sikreto ng pagkawala ng City Lord. Sa pagkakataong ito, tila hinahanap niya ang sikreto ng pagkawala ng kanyang ninuno. Dahan-daang paliwanag ni Elder Tan. Dahil alam nila ang paraan para masira ang formation, bakit nila hinintay hanggang ngayon para masira ito? Naguguluhang tanong ni Xingju. Ayon sa kanya, pagkatapos ma-activate ang formation, sinubukan ng mga natitirang eksperto ng Fenghuami City na basagin ang Great Maze Formation. Gayunpaman, dahil masyadong makapangyarihan at sinaunang pormasayon, hindi nila ito masira. Gayunpaman, kinalkula nila na ang kapangyarihan ng Great Maze Formation ay hihina pagkatapos ng 1,000 taon. Sa makatuwid, ang inapo ng Fenghuami City ay nagpasya na tulungan kaming masira ang Great Maze Formation sa oras na ito. Dahan-daang paliwanag ni Elder Tan. Nakikita ko. Kung gayon, Elder Tan, dahil ang Great Maze Formation ay naglalaman ng mga kayamanan ng Fenghuami City, bakit hindi na lang nagpadala ang Union Mansion ng mga eksperto? Sa halip, ginawa nila itong tinatawag na auction. Nang marinig ito, muling nagtanong si Xingju na punong-puno ng mga tanong. Pagkatapos, tumingin siya kay Elder Tan ng matalim na tingin. Haha, munting kaibigan na si Xingju. Noon, sinakop ng Union Mansion ang Fenghuami City hindi dahil sa pagnanasa natin sa mga kayamanang naiwan sa Fenghuami City. Sa pagtatapos ng araw, kahit na ang Fenghuami City ay nasa tuktok nito, ito ay isang nangungunang puwersa lamang sa panloob na lugar. Noong panahong iyon, ang Fenghuami City ay hindi gaanong mahalaga kumpara sa Union Mansion. Ang dahilan kung bakit sinakop ng Union Mansion ang Fenghuami City ay dahil ito ay nasa loob ng impluwensya ng Union Mansion. Sa madaling salita, ito ay produkto ng Union Mansion. Natural, walang sino man ang pinapayagang pumasok at umalis ayon sa gusto nila. Matapos marinig ang tanong ni Xingju, biglang ngumiti si Elder Tan at nagpaliwanag kay Xingju ng detalyado. Haha, nag-overthink ako. Matapos marinig ang mga salita ni Elder Tan, medyo nahiya din si Xingju.
Haste, hindi ka masisisi. Normal lang na mag-overthink ka. Kung iisipin, nagkataon lang. Ang Union Mansion ay orihinal na gustong pumili ng ilang tumataas na puwersa o talento na may potensyal na sumama sa amin. Gayunpaman, wala kaming paraan para piliin sila, at nagkataon na ang Enchanting inalis ang Great Formation sa oras na ito, kaya sinamantala na lang namin ang pagkakataong ito para magsagawa ng bidding conference. Mula doon, maaari kaming pumili ng medyo mahuhusay na bagong dating at dalhin siya sa aming Union Mansion. Gayunpaman, gusto kong ipaalala sa iyo na kahit na hindi alam ni Zimenshing ang tungkol sa sitwasyon sa loob ng Enchanting Great Formation, hindi ibig sabihin na hindi niya talaga alam ang tungkol dito. Higit pa rito, ang kanyang apo, si Zimenyu, ay dinisang kandidato na lumahok sa komperensya ng bidding na ito. Sa makatuwid, dapat kang mag-ingat kay Zimenyu pagkatapos mong makapasok sa Great Bewitching Formation. Hindi lamang niya naiintindihan ang mga mekanismo ng Great Bewitching Formation, nagtataglay din siya ng lakas ng isang mataas na antas na working. Sa sandaling ito, muling sinabi ni Elder Tan kay Xingju na may seryosong ekspresyon. Ma'am, makatitiyak ka, Elder Tan. Siguradong isa sa isip ito ni Xingju. Narinig hanggang dito, bahagyang ngumiti si Xingju at tumugon kay Elder Tan. Gaya ng kasabihan, kilalanin ang iyong sarili at kilalanin ang iyong kaaway, at ikaw ay lilito na matagumpay sa isang daang laban. Bilang kanyang pinakamalaking kaaway, alam ni Xingju ang ilang detalye tungkol kay Zimenyu. Bukod dito, hanggat hindi pa nararating ni Zimenyu ang War Emperor Realm, hindi pa rin siya ilalagay ni Xingju sa kanyang mga mata. Ma'am, naniniwala akong alam mo kung paano haharapin ito. Originally, ang miss ng pamilya ko ay handa na pumunta at makita ka ng personal, ngunit ang komperensya ay gaganapin, at bilang host, siya ay tunay na abala upang umalis. Kaya't, ako, ang matandang ito, ay maaari lamang dalhin ang mensahe sa iyo. Nakangiting sabi ni Elder Tan. Si Xiaoman ay dinadala na ang napakabigat na responsibilidad sa murang edad. Sa pagdinig hanggang dito, napagtanto din ni Xingju na may mali, kaya nagtataka siyang nagtanong. Hehe, hindi ba dahil sa iyo ay handang ibigay ng miss ng pamilya ko ang kanyang oras para linangin at pangasiwaan ang mga gawain ng angkan? Nang makita ang nalilitong hitsura ni Xingju, mahinang ngumiti si Elder Tan at sinabi. Ano? Dahil sa akin. Elder Tan, ano ang nangyayari? Pagkatapos marinig ang mga salita ni Elder Tan, si Xingju ay naging mas excited. Dapat malaman ng isang tao na ang pinakakinatatakutan ni Xingju ay dahil sa pabor sa iba. Ngayong tinutulungan ni Yoshiman si Xingju ng ganito, nakaramdam na si Xingju ng labis na paghingi ng tawad, ngunit pagkatapos marinig ang mga salita ni Elder Tan, napagtanto niya na tila may nakatagong kwento sa likod ng bagay na ito. Hindi ba para tulungan kang makuha ang iba pang qualification token para sa finals? Gayunpaman, hindi mo kailangang isapuso ito. Sa simula, si Miss ay ang kahalili na pinapaborin ng Alliance Master. Ngayong pamilyar na siya sa mga gawain ng angkan dahil sa iyo, sa katunayan, tinutulungan mo rin siya sa pagbabalat kayo. Speaking of which, kahit ang Alliance Master ay walang magawa sa matigas na ugali ni Miss, pero handa siyang tulungan ka. Pero baka maganda rin ito. Nang makita si Xingju na medyo nasa sabik, inaliw siya ni Elder Tan ng isang ngiti. Yung babaeng yun, bakit ang utu-uto niya? Bagamat may katuturan ang mga salita ni Elder Tan, hindi maiwasan ni Xingju na sisihin ang sarili. Sige, nangyari na, kaya hindi mo na kailangang pag-isipan pa. Dapat paghandaan mong mabuti para ma-maintain mo ang peak condition mo para sa finals. Basta makuha mo lang ang championship, effort ng miss ko, hindi magiging walang kabuluhan. Nang makita ang reaksyon ni Xingju, muling nagpayo si Elder Tan. Matapos makipag-usap saglit kay Xingju, tumayo si Elder Tan at umalis. Personal pang ang nakita ni Xingju si Elder Tan palabas ng palasyo. Mukhang hindi simple ang lakas ng Alliance Master. Kung may manggahas na lumipad sa lugar na ito, baka makita silang kaaway ng Alliance Master, di ba? Sa pagtingin sa karwahe na sinasakyan ni Elder Tan, napabuntong hininga si Xingju. Mula nang pumasok siya sa Fenghuami City, hindi pa nakakita si Xingju ng isang working expert na lumilipad sa himpapawid. Ang dahilan kung bakit walang nang ahas na gawin iyon ay dahil nagtakda ang Alliance Master ng panuntunan na walang sinuman ang pinapayagang lumipad sa himpapawid. Bagamat hindi niya naiintindihan ang kahulugan ng panuntunang ito, hindi direktang sinasalamin nito ang lakas ng Alliance Master. Matapos bumuntong hininga ng may damdamin, hindi nagmamadaling bumalik si Xingju sa kanyang palasyo. Sa halip, dahan-dahan siyang naglakad-lakad sa Fenghuami City. Bagamat bukas ang mahalagang araw ng auction, wala itong kinalaman kay Xingju. Sa makatuwid, gustong mamasyal ni Xingju sa gitna ng Fenghuami City. Matapos marinig ang mga salita ni Elder Tan, mas naging interesado si Xingju sa Bewitching Formation. Nagkataon lang na ang palasyo complex kung saan nag-host si Xingju sa mga tao ng auction ay matatagpuan sa gitna ng Fenghuami City. Sa makatuwid, kahit na si Xingju ay medyo tahimik sa kanyang paglalakbay, nakarating si Xingju sa Bewitching Formation sa loob lamang ng kalahating oras. Sa totoo lang, mahigpit itong binabantayan. Mukhang makapasok lang ako para makita kung ano ang nangyayari sa finals.
Gayunpaman, pagkatapos lapitan ng bewitching formation, walang magawa si Xingju na natuklasan na hindi lamang mayroong isang malakas na hadlang sa paligid ng bewitching formation, ngunit mayroon ding maraming mga eksperto mula sa Alliance Master na nagbabantay dito. Hindi pa banggitin ang pagpasok at pagmasdan, hindi man lang makita ni Xingju kung ano ang hitsura ng nakatutuwang formation. Gayunpaman, nang malapit nang umuwi si Xingju sa pagkabigo, bigla niyang natuklasan na may sumusunod na anino sa kanya. Noong una, inakala ni Xingju na ang anino ay patungo lang sa kanya, ngunit ngayon, sigurado si Xingju na sinusundan siya ng anino. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 277, Magnificent Confused City Posterity. K. Matapos matuklasan ang sitwasyon, ipinakita ni Xingju ang isang mahinang ngiti. Pagkatapos, sinadya niyang pumasok sa isang bakanteng eskinita, umaasang maakit ang figure. Gaya ng inaasahan ni Xingju, sinundan ng figure si Xingju sa eskinita. Kahit na itinago niya ang kanyang sarili sa isang dimensional na espasyo, hindi pa rin siya makatakas sa pandaman ni Xingju. Labas. Matapos makapasok sa eskinita, biglang huminto si Xingju. Dahan-dahan siyang lumingon at malamig na sinabi sa bakanteng eskinita. Buzz. Sa sandaling nawala ang boses ni Xingju, ang espasyo sa dulo ng eskinita ay nagsimulang pumikit. Pagkatapos, lumabas mula sa kalawakan ng isang figurang nakasuot ng balabal. Matapos lumitaw ang figurang ito, dahan-dahan niyang tinanggal ang talukbong na nakatakip sa kanyang mukha, na nagpapakita ng kanyang medyo may edad na mukha. Sino ka? Bakit mo ako sinusundan? Sa pagtingin sa matandang nasa harapan niya, na ang lakas ay katulad ng sa kanya at isa ring mataas na antas na War King, tinanong siya ni Xingju gamit ang malamig na boses. Plop. Palace Master Xingju, nakikiusap ako na iligtas mo ang buhay ng aking young master. Gayunpaman, sa pagtataka ni Xingju, ang matanda ay talagang lumuhad sa lupa ng walang anumang babala, at nagsimulang magmakaawa kay Xingju sa hindi malamang dahilan. Your young master. Sino ang young master mo? Ang biglaang eksenang ito ay bumulaga rin kay Xingju. Dahil ang matandang ito ay napakalakas, kung gayon ang kanyang binatang Panginoon ay dapat na isang binata na may disenteng lakas. Gayunpaman, hindi naalala ni Xingju na nakilala niya ang gayong tao. Matapos makapasok sa Fenghuami City, ang tanging taong nakilala ni Xingju ay ang young city master ng Golden Blossom City, si Goujing. Gayunpaman, alam ni Xingju na kasalukuyang naghahanda si Goujing para sa paparating na auction, at naghahanda para makakuha ng magandang resulta sa auction bukas. Execution Hall Master, naaalala mo pa ba ang young Hall Master ng Soaring Tiger Hall, Zimen Guang, sa outer region ng Toiring Sky Region? Sa sandaling ito, dahan-dahang itinaas ng matanda ang kanyang ulo at tumingin sa Execution Hall na puno ng pag-asa ang mga mata. Zimen Guang. Sinabi mo na ang iyong young master ay si Zimen Guang. Pagkatapos marinig ang mga salita ng matanda, nagulat si Xingju. Paanong hindi maalala ni Xingju ang pangalang Zimen Guang? Siya ang playboy na kumuha ng kalayaan kasama si Li Xiaohan sa Flower Valley. Si Xingju ay palaging nagsisisi na hindi siya nagawang patayin gamit ang kanyang sariling mga kamay. Sa panahon ng mahusay na digmaan upang pag-isahin ang silangang rehiyon, ang Soaring Tiger Hall ay lumaban ng buong lakas at pinatay ng Azure Palace. Inakala ni Xingju na si Zimen Guang ay namatay sa digmaang iyon, ngunit hindi niya inaasahan na si Zimen Guang ay buhay pa. Para sabihin sa iyo ang totoo, Palace Master Xingju, ako ang tagapangalaga ng Soaring Tiger Hall. Bago ang dakilang digmaan, upang maiwasang mawala ang iyong bloodline, ipinagkatiwala sa akin ni Lord Hall Master na dalhin ka sa inner area upang maghanap ng kanlungan. Noong nakaraan, nabalitaan ko na ang Union Mansion ay nagsasagawa ng auction sa Fenghuami City, at pinayagan nila ang lahat na panoorin ito. Kaya, sinundan ko ang aking young master sa Fenghuami City, umaasang makita ko ang mundo. Gayunpaman, hindi sinasadyang nasaktan ng aking young master ang mga tao mula sa Union Mansion. Ngayon, nahuli na siya ng Union Mansion, at hindi namin alam kung buhay pa siya o hindi. Alam kong may malapit si Palace Master Xingju. Relasyon sa Union Mansion. Umaasa ako na ang Palace Master Xingju ay maaaring isaalang-alang ang katotohanan na kami ay pareho mula sa labas ng lugar, at iligtas ang aking young master. Habang nagmamakaawa si Guardian Liu, ang mga luha ay umaagos sa kanyang mga pisngi. Guardian Liu, ito ba? Ako, si Xingju, ay humahanga sa iyong katapatan sa Soaring Tiger Hall. Gayunpaman, huwag mong kalimutan na ang Soaring Tiger Hall ay isang malaking kaaway ng Azure Palace. Si Zimen Guang ay isa ring malaking kaaway ko, Xingju. Gusto mo bang iligtas ko siya? Sa tingin mo, posible ba iyon? Mula sa emosyon ni Guardian Liu, naramdaman ni Xingju ang kanyang katapatan sa Zimen Clan. Sa makatuwid, kahit na si Guardian Liu ay gumawa ng isang katawa-tawang kahilingan, si Xingju ay walang puso na gawing mahirap ang mga bagay para sa matandang ito. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Xingju at naglakad papunta sa malalim na eskinita. Palace Master Xingju, mangyaring maghintay. Alam kong may kinikilingan ka sa aking young master. Gayunpaman, Palace Master Xingju, dahil nandito ka para sa auction, sigurado akong gusto mong maging kampiyon sa auction. Hanggat maaari mong baliwalain ang nakaraan at iligtas ang aking young master, tiyak na tutulungan ka ng aking young master na maging kampiyon sa auction.
Nang makitang aalis na si Xingju, nagmamadaling tumayo si Guardian Liu at sinabi. Ha? Matapos marinig ang mga salita ni Protector Liu, ang mukha ni Xingju ay hindi maiwasang bahagyang magbago. Sa isang iglap, ilang hindi kapani-paniwalang mga kaisipan ang pumasok sa isip ni Xingju. Pagkatapos, bigla siyang tumigil sa pag-usad. Sabi mo matutulungan ako ng young master mo. Sa sandaling ito, dahan-dahang tumalikod si Xingju at nagtanong sa walang pakialam na tono. Sa sandaling ito, labis na interesado si Xingju sa kondisyong itinaas ni Guardian Liu. Bukod dito, napagtanto na ni Xingju na ang bewitching great formation na iyon ay maaaring nauugnay kay Zimenguang. At ang lahat ng ito ay batay sa katotohanan na si Zimenguang ay may parehong apelyido bilang Zimenyu at Zimenxing, bilang karagdagan sa sinabi ni Guardian Liu, kaya nahulaan ni Xingju na si Zimenguang ay napakaposibleng inapo ng Fenghuami City. Palace Master Xingju, actually ang young master ko ay descendant ng Fenghuami City. At saka, alam ng young master ko ang paraan para masira ang bewitching great formation na iyon. Hanggat handa kang iligtas ang young master ko, siguradong magagawa ng young master ko, tulungan kang maging kampyon ng auction. Nang makita ang tanong ni Xingju, ang Guardian Liu na iyon ay nagmamadaling lumapit kay Xingju at sinabi sa mahinang boses. Haha, anong biro? Descendant of Fenghuami City. Tingin mo ba 3 taong gulang akong bata? Bagamat sa sandaling ito, matapos kumpirmahin ni Xingju ang kanyang hula, labis siyang nasasabik sa kanyang puso, ngunit sa panlabas, nagkunwari pa rin siyang hindi naniniwala at nagtanong bilang tugon. Palace Master Xingju, hindi talaga ako nagsisinungaling sa iyo. Oh, tama na, ito ang gamit na iniwan ng Hall Master ko para sa young master ko. At ang item na ito din ang susi para masira ang bewitching great formation na iyon. Nang makita ang reaksyon ni Xingju, ang Guardian Liu na iyon ay lalong nataranta. Di nagtagal, dali-dali siyang naglabas ng isang bagay na katulad ng isang jade pendant mula sa kanyang dibdib at ibinigay ito kay Xingju. Nang makita ito, si Xingju ay hindi rin magalang at direktang natanggap ang jade pendant na iyon. Ito ay isang round jade pendant. Maitim na itim ang kulay nito. Sa hitsura nito, walang kakaiba tungkol dito. Parang ordinaryong black stone lang. Gayunpaman, matapos itong matanggap ni Xingju, naramdaman ni Xingju ang kakaibang kapangyarihan na nakatago sa jade pendant. Ito ay isang walang laman na kapangyarihan, na parang may ibang mundo sa jade pendant. At nang ang jade pendant na ito ay nasa mga kamay ni Xingju, si Xingju ang controller ng mundong iyon. Matapos maramdaman ang mahika nitong jade pendant, mas naging masaya ang mukha ni Xingju. Palace Master Xingju, hindi talaga ako nagsinungaling sa iyo. Gayunpaman, tanging ang young master ko lang ang nakakaalam ng paraan para masira ang bewitching great formation na iyon. Nakikiusap ako sa iyo, iligtas mo ang aking young master, nakikiusap ako sa iyo. Sa sandaling iyon, Protector lumuhad muli si Liu sa harap ni Xingju at nagmamakaawa. Haste, kalimutan mo na. Para sa kapakanan mo, magdadalawang isip akong maniniwala sa iyo sa pagkakataong ito. Nang makita ito, walang magawa si Xingju na napabuntong hininga. Di nagtagal, sinuportahan niya ang Guardian Liu na iyon. Gayunpaman, casual na inilagay ni Xingju ang jade pendant sa kanyang storage bracelet. Dahil alam ni Xingju na hindi nagsinungaling sa kanya si Guardian Liu. Higit pa rito, sa sandaling ito, alam din ni Xingju na ang may-ari ng isa pang qualification token, si Zimenyu, ay malamang na naunawaan din ang paraan upang masira ang bewitching great formation. Kaya ngayon, kailangan talagang iligtas ni Xingju ang Zimenguang na iyon. Kung hindi, pagkatapos na makapasok sa bewitching great formation na iyon, napakaposible na makatagpo siya ng isang napakagulong bagay. Sa kanlurang bahagi ng Fenghuami City, mayroong isang palasyo sa ilalim ng lupa. Sa kasalukuyan, ang palasyong ito ay naging pansamantalang bilangguan ng Alliance Palace. Ang palasyong ito sa ilalim ng lupa ay walang espesyal na barrier prison. Sa halip, ang pangunahing bulwagan ng palasyong ito ay direktang tinatakan ng isang hadlang, at lahat ng mga bilanggo ay ikinulong sa pangunahing bulwagan na iyon. Sa sandaling ito, sa madilim at mamasa-masa na pangunahing bulwagan, mayroong hindi bababa sa 10 lalaki na nakahiga sa mga dayami na banig sa pangunahing bulwagan. Sa paghusga sa aura ng mga lalaking ito, lahat sila ay mga eksperto sa working. Kahit na ang medyo may edad na matipunong lalaki ay nakarating na sa high-grade working realm. Ang ilan sa mga presong ito ay gumagawa ng racket, habang ang ilan ay naglilinang ng nakapikit. Isang bilanggo lamang ang lumitaw na medyo sal. Wala siyang straw mat na makahiga, kaya hindi siya naglakas loob na gumawa ng racket. Sa halip, nakasquat siya sa isang sulok ng selda na may kaawa-awang hitsura. Ang bilanggo na ito ay si Zimenguang. Sa sandaling ito, ang buhok ni Zimenguang ay magulo, at ang kanyang damit ay sira-sira. Isa pa, natatakpan ng galos ang katawan niya. Maging ang kanyang katawan ay hindi napigil ang nanginginig, at patuloy na umaagos ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Hoy brat, halika at bigyan mo ako ng shoulder massage. Sa sandaling ito, isang matipunong lalaki na may lakas ng isang high-grade working ang sumigaw kay Zimenguang. Nakahiga siya sa isang straw mat di kalayuan sa main hall. Haste. Nang umalangaw ang boses na ito, hindi napigilan ang katawan ni Zimenguang na manginig ng husto.
Mabilis siyang tumayo at pumunta sa likod ng matipunong lalaki, saka sinimulang imasahe ang kanyang mga balikat. Ang mga bilanggo na ito ay talagang lahat ng mga taong nagdulot ng kaguluhan sa Fenghuami City. Ginamit ng ilan sa kanila ang kanilang malupit na lakas upang nakawin ang tanda ng kwalipikasyon ng Young Master ng ilang superpower, umaasang mangisda sa magulong tubig. Ang ilan sa kanila ay binaliwala ang mga alituntuning itinakda ng Union Palace at lumipad ng mataas sa kalangitan. Sa madaling salita, lahat sila ay nakagawa ng krimen ng pagpukaw sa Union Palace. Gayunpaman, lahat sila ay may isang bagay na karaniwan, at iyon ay ang lahat ng mga ito ay hindi kaakibat na mga magsasaka. Higit pa rito, karamihan sa kanila ay uhaw sa dugo, walang batas, at nagngangalit na mga individual. Kaya, kapag ang mga taong ito ay nagtipon-tipon, ang mahihina ay natural na matuturuan ng isang mapait na aral. Si Zimen Guang ay isang buhay na halimbawa. Hindi masama, hindi masama. Anak, mas gumanda ang teknik mo. Kung ganoon, bibigyan kita ng extra bun for dinner tonight. Mariin na nakapikit ang matipunong lalaki habang umuungol sa kasiyahan. Salamat po sir. Salamat po sir. Matapos marinig ang mga salita ng matipunong lalaki, ang mukha ni Zimen Guang ay hindi nagpakita ng kahit kititing na pahiwatig ng kaligayahan. Gayunpaman, nagpanggap pa rin siyang masaya habang sisagot. Iyon ay dahil hindi siya nang ahas na suwayan ang matipunong lalaking nasa harapan niya kahit kaunti. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang selyadong Spirit Formation Gate ay biglang bumukas. Kasunod ng pagbubukas ng Spirit Formation Gate, isang maliwanag na sinag ng liwanag ang bumungad mula sa loob. Kasabay nito, dahan-dahang pumasok mula sa gate ang figure ng isang medyo payat na lalaki. Nako, may dumating na namang basura. Kehe, sabi ko, hey gang, iwan mo sa akin itong basurahan para maging utusan ko. Matapos pumasok ang medyo payat na lalaki, ang mga bilanggo sa pangunahing bulwagan ay tumingin sa kanya na parang lobo. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 278, humingi ng tulong. Gayunpaman, kumpara sa kagalakan ng karamihan, nakayuko pa rin si Zimen Guang. Hindi siya nagpakita ni Katie Ting na kuryosidad at ipinagpatuloy ang pagmamasahe sa mga balikat ng matipunong lalaki. Zimen Guang, alis na tayo. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang napakapamilyar na boses ang biglang pumasok sa tainga ni Zimen Guang. Nang marinig niya ang boses na ito, ang orihinal na malungkot na mukha ni Zimen Guang ay hindi maiwasang maging masaya. Nang tumingin si Zimen Guang sa lalaking nakatayo sa pasukan, hindi niya alam kung bakit. Ngunit sa sandaling ito, ang lalaking ito, na dapat sana ay nagparamdam sa kanya ng matinding takot at poot, ay nagparamdam sa kanya ng hindi maipaliwanag na kagalakan. Parang sinag ng liwanag sa dilim, na nagbibigay sa kanya ng kislap ng pag-asa. Ang lalaking iyon ay natural na si Xingju. Pagkatapos pumayag ni Xingju sa kahilingan ni Protector Liu, nakipag-ugnayan siya sa ginang na namamahala sa pagtanggap sa kanya. Agad na nakipag-ugnayan ang babaeng iyon kay Elder Tan. Nang malaman ni Elder Tan ang kahilingan ni Xingju, masaya niyang dinala si Xingju sa Dark Hall. Xingju, bakit ikaw? Sa pagtingin kay Xingju, na nakatingin sa kanya na may malabong ngiti, si Zimen Guang ay hindi makapaniwala. Hindi siya makapaniwala sa sariling mga mata. Bakit hindi pwede maging ako? Tumigil ka sa pag-iisip ng kalokohan, bilisan mo akong sundan. Hinihintay ka pa rin ng tagapagtanggol mong si Liu. Nang makita ito, naiinip na hinimok ni Xingju. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, mabilis na tumango si Zimen Guang sa kanyang ulo sa pananabik. Tumayo siya at naghanda sa paglalakad patungo sa entrance. Bang! Gayunpaman, sa pagtayo ni Zimen Guang, isang makapal at malakas na palad ang mahigpit na humawak sa pulso ni Zimen Guang na parang isang pares ng mga sipit na bakal. Ang mga alon ng sakit na tumatagos sa buto ay naging dahilan upang si Zimen Guang ay hindi makagalaw kahit kalahating hakbang. Bata, saan ka pupunta? Kasabay nito, isang malamig na boses ang umalangaw sa tabi ni Zimen Guang. Nakuha pala ng matipunong lalaki, na umabot sa mataas na antas ng War King, si Zimen Guang. Sa sandaling ito, ang matipunong lalaki ay nakatingin kay Zimen Guang na may nakamamatay na tingin. Xingju, iligtas mo ako. Makita ito, lubos na nagbago ang ekspresyon ni Zimen Guang habang kumakalat ang mga alon ng ginaw mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Pagkatapos ay nagmamadali siyang humingi ng tulong kay Xingju na nasa hindi kalayuan. Iligtas kita. Siya lang, hahaha, nakakatawa, masyadong nakakatawa. Nang makitang si Zimen Guang ay talagang humingi ng tulong kay Xingju, biglang humagalpak ng tawa ang matipunong lalaki. Sa pangungunan niya, tumawa ng malakas ang lahat sa hall. Habang tinatago ni Xingju ang kanyang aura, sa kanila, si Xingju ay isang ordinaryong tao lamang. Gusto mo ba yung kamay mo o hindi? O ayaw mo ng buhay mo? Gayunpaman, sa sandaling ito, isang napakalmang ngunit malamig na boses ang dahan-dahang lumabas sa bibig ni Xingju at sa wakas ay bumuhos sa tenga ng lahat. Ano? Tama ba ang narinig ko? Sabi mo gusto mo ang buhay ko. Hahaha. Gayunpaman, ang malamig na salita ni Xingju ay sinalubong ng isa pang tawa mula sa karamihan. Para bang narinig nila ang pinaka-nakakatawang biro sa mundo. Sobrang salbaha ang tawa nila. Kuya Tan, mahirap bang pumatay ng kriminal dito? Gayunpaman, ngumiti lang si Xingju nang walang pakialam sa pangungutya ng mga tao.
Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumingon at nakangiting nagtanong, ang pagpukaw sa mga tao ng aking Alliance Mansion ay isang krimen na may parusang kamatayan. Ang pagpukaw sa mga tao ng aking Union Mansion ay isang malaking kasalanan. Little Xingju, hindi mo kailangang magpakita ng awa. Pagkatapos mismong magsalita ni Xingju, ang walang pakialam na boses ni Elder Tan ay tumunog mula sa labas ng gate ng Spirit Formation. Bata, sino ka ba talaga? Matapos marinig ang pag-uusap ni na Xingju at Elder Tan, ang matipunong lalaki ay nagsimula ring hindi mapalagay. Binawi niya ang ngiti sa kanyang mukha at nagtanong na may seryosong tono. Hindi lang ang matipunong lalaki. Sa sandaling ito, binawi din ng karamihan sa bulwagan ng kanilang mabagsik na ngiti at tumingin kay Xingju na may hindi mapakali na mga ekspresyon. Ito ay dahil, mula sa nakaraang pag-uusap ni Elder Tan, bigla nilang napagtanto na si Xingju ay may malapit na relasyon sa Alliance Mansion. Sa sandaling ito, sa wakas ay nagsimula silang hindi mapalagay. Buzz. Gayunpaman, hindi pinansin ni Xingju ang tanong ng matipunong lalaki. Bahagyang nang inag ang kanyang katawan, at ang maitim na pulang warchi ay dahan-daang bumangon mula sa katawan ni Xingju na parang apoy. Kasabay nito, isang hindi nakikita at malakas na aura ang bumalot sa buong bulwagan na parang isang marahas na bagyo. Advanced Working, isa talaga siyang Advanced Working. Paano ito posible? Ito ay imposible, imposible. Sa pagtingin kay Xingju, na napapalibutan ng maitim na pula na warchi, ang mga tao ay nagsimulang sumigaw sa hindi makapaniwala. Hindi sila makapaniwala na ang isang kasing bata ni Xingju ay talagang makakaabot sa antas ng isang advanced na working. Isa ka lang advanced working. Sa tingin mo ba, ikaw na isa ring advanced working, ay katapat ko? Nang makitang determinado si Xingju na labanan siya, muling umungal ang matipunong lalaki na may mabangis na ekspresyon. Bagamat nabigla rin siya sa lakas na ipinakita ni Xingju, hindi niya akalain na si Xingju ay katapat niya. Swoosh! Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang umihip ang hangin, at biglang nawala si Xingju sa dati niyang posisyon. Kung hindi dahil sa nalalabing warchi, hindi maniniwala ang karamihan na si Xingju ay talagang nakatayo doon kanina. Uchi. Nang mabigla ang mga tao sa pagkawala ni Xingju, biglang umalangaw ang isang nakakasakit na sigaw mula sa direksyon ng matipunong lalaki. Sa sandaling ito, ang mga tao ay lalong namangha nang makitang ang matipunong lalaki ay nakahandusay sa lupa at maputlang mukha. Isa pa, naputol ang kanang braso niya. Si Xingju, na nawala kanina, ay nasa tabi niya ngayon. Gayunpaman, sa kanang kamay ni Xingju, mayroong karagdagang kumikinang na longsword na may dalang bugzo ng hangin. Malinaw, pinutol ni Xingju ang kanang braso ng matipunong lalaki. Ako, lalabanan kita hanggang kamatayan. Sa sandaling ito, biglang tumayo ang matipunong lalaki na naputol ang braso. Kasabay nito, ang mga daloy ng malakas na enerhiya ay nagsimulang mabilis na umagos sa loob ng kanyang katawan. Isa pa, nagsimulang mag-distort ang kanyang katawan. Talagang sisirain niya ang kanyang kaluluwa. Matapos matuklasan ang sitwasyong ito, lahat ng naruroon ay nagpakita ng takot. Alam na alam nila ang nakatatakot na kapangyarihan ng pagsira sa sarili ng kaluluwa. Sa ganitong makitid na espasyo, gaano kaya kakilakilabot ang pagsira sa sarili ng kaluluwa ng isang high-grade working? Marahil kahit ang hadlang na itinakda ng isang war emperor ay masisira, at silang lahat ay mamamatay ng walang bakas. Uchi. Gayunpaman, nang maisip ng karamihan na tiyak na patay na sila, muling naganap ang isang nakagigimbal na eksena. Kasabay ng pagtalsik ng dugo, ang kumikinang na longsword sa kamay ni Xingju ay tumusok na sa dibdib ng matipunong lalaki. Higit pa rito, sa sandaling ito, maging ang aura ng matipunong lalaki ay tuluyan ng nawala. Ang matipunong lalaki ay talagang pinatay, at maging ang kanyang kaluluwa ay tuluyang nawasak. Ang pagsira sa sarili niyang kaluluwa ay talagang pinigilan ni Xingju. Soul self-destruction. Napaka-idiotic na paraan. Huwag na huwag mong gamitin ito sa harap ng isang taong lubos na mas malakas kaysa sa iyo, dahil hindi ka talaga magkakaroon ng pagkakataon. Matapos patayin ang matipunong lalaki sa isang hampas, walang pakialam na sinabi ni Xingju sa matipunong lalaki, na wala ng anumang aura, ngunit puno pa rin ng pagtataka ang mukha. Huhuhuhu. Sa sandaling ito, isang kakaibang apoy ang biglang bumangon mula sa dibdib ng matipunong lalaki. Sa isang iglap, pinaligiran nito ang matipunong lalaki at sinunog hanggang abo. Zimenguang, alis na tayo. Matapos lubusang tapusin ang matipunong lalaki, bahagyang pinagsalikop ni Xingju ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, nang walang pakialam sa kung paano siya tinitingnan ng mga tao, diretso siyang lumabas ng gate ng Spirit Formation. Mabilis na sinundan siya ni Zimenguang, iniwan ng mga tao, na puno ng gulat ang mga mukha at natulala sa nakaraang eksena. Matapos iligtas si Zimenguang, direktang dinala siya ni Xingju sa palasyo na inihanda ng Alliance Residence para sa kanya. May ilang bagay pa si Xingju na kailangan niyang itanong kay Zimenguang ng harapan. Sa sandaling ito, sa silid na tinitirhan ni Xingju, nandoon lahat sina Xingju, Yinghuang, Zimenguang at Protector Liu. Upang maiwasan ang iba sa pag-eavesdrop sa kanilang pag-uusap, ang Yinghuang ay naglatag pa ng isang layer ng spirit formation sa silid. Plop. Xingju, salamat sa pagwawalang bahala sa nakaraan nating awayan at pagligtas sa aking buhay.
Nang matapos ang Yinhuang na ay latag ang spirit formation, biglang lumuhad si Zimen Guang sa lupa at kinausap si Xingju na puno ng panghihinayang. Kung gusto mong pasalamatan ng isang tao, pasalamatan mo si Protector Liu. Iniligtas lang kita dahil sa kanya. Gayunpaman, gusto kong malaman ang relasyon ng iyong pamilyang Zimen at ng Fenghuami City. Bahagyang ngumiti si Xingju sa pasasalamat ni Zimen Guang. Kahit na makalimutan ni Zimen Guang ang sama ng loob sa pagitan nila, hindi ito nagawa ni Xingju. Kung hindi dahil sa gusto niyang maging kampiyon ng auction assembly, hindi sana nailigtas ni Xingju si Zimen Guang. Sa totoo lang, ang aking pamilyang Zimen ay isang inapo ng Fenghuami City. Noon, pagkatapos misteryosong mawala ang Panginoon ng lungsod ng Fenghuami City at ilang management protector, lumitaw ang panloob na alitan sa Fenghuami City. Nagkaroon ng panloob na alitan ang Fenghuami City dahil sa pakikibaka para sa kapangyarihan. Pagkatapos noon, pinangunahan ng aking dakilang ninuno ang aking mga angkan na umalis sa Fenghuami City at itinatag ang Soaring Tiger Hall sa labas. Gayunpaman, hindi nakalimutan ng aking dakilang ninuno ang tungkol sa Fenghuami City. Kaya naman, ipinasa niya ang susi at sinabi sa kanyang mga inapo ang tungkol sa Fenghuami City. Inaasahan niya na pagkatapos ng 1,000 taon, may makakagamit ng susi para mabuksan ang Great Bewitching Formation at makuha ang mana ng Fenghuami City. Ipinaliwanag ni Zimen Guang ang kasaysayan ng pamilya Zimen nang marinig niya ang tanong ni Xingju. Kung ganoon, paano natin bubuksan ang Great Bewitching Formation? Patuloy na nagtatanong si Xingju. Kay Xingju, kumpara sa pamilyang Zimen, mas interesado si Xingju sa paraan para buksan ang Great Bewitching Formation. Sa katunayan, hindi ako masyadong malinaw sa mga detalye. Alam ko lang na ang Great Bewitching Formation ay naglalaman ng lahat ng mga kayamanan ng Fenghuami City. At saka, ang Great Bewitching Formation ay isang napakalalim na formation. Kung wala kang susi, ang pagpasok sa Great Bewitching Formation ay isang dead end. Sa makatuwid, ang taong may hawak ng susi lamang ang makakakuha ng mana ng Fenghuami City. Nang makita ang tanong ni Xingju, muling nagpaliwanag si Zimen Guang. Kaya ganyan. Sa pagtingin sa time na titig ni Zimen Guang, natuklasan ni Xingju na ang kasalukuyang Zimen Guang ay parang ibang tao kumpara sa panahong iyon. Bukod dito, alam ni Xingju na ang kasalukuyang Zimen Guang ay hindi nagsisinungaling o nagtatago ng anuman. Ngunit sa sandaling ito, nahulaan din ni Xingju na ang iba pang inapo ng Fenghuami City, si Zimen Yu, ay dapat ding magkaroon ng susi upang mabuksan ang Great Bewitching Formation. Diyos ng Digmaan Azura, Kabanata 279, itanong. Matapos sabihin ni Zimen Guang kay Xingju ang tungkol sa nakakabighaning hanay ng detalyado, hindi na siya nanatili at direktang umalis sa Fenghuami City kasama si Protector Liu. Buntong hininga, ang lakas ay talagang mahalaga. Sa sandaling ito, nakatayo si Xingju sa balkonahe ng palasyo. Sa pagtingin kay Zimen Guang na unti-unting lumalayo kasama si Protector Liu, hindi niya mapigil ang mapabuntong hininga sa emosyon. Bagamat hindi ito binanggit ni Zimen Guang at Protector Liu, nahulaan na ni Xingju ang dahilan kung bakit pumunta si Zimen Guang sa Fenghuami City. Iyon ay upang lumahok sa auction na ito at makuha ang mana ng Fenghuami City. Gayunpaman, dahil sa isang kakaibang kombinasyon ng mga kadahilanan, nasaktan niya ang mga tao ng Union Palace at nabilanggo. Nagbigay daan ito kay Xingju na makuha ang benepisyong ito. Gayunpaman, ang kalunos-lunos na bagay na nangyari kay Zimen Guang ay nagpaunawa kay Xingju ng isang prinsipyo. Iyon ay, bago maabot ang sapat na lakas, o kung wala kang ganap na katiyakan, dapat na hindi ka gumawa ng isang hakbang laban sa mahiwagang palasyo. Kung hindi, malaki ang posibilidad na ikaw ay matulad kay Zimen Guang. Sa mga sumunod na araw, hindi nakita ni Xingju si Zimen Yu na lumitaw. Gayunpaman, ang kasalukuyang Xingju ay hindi masyadong interesado sa kanya. Kung tutuusin, alam na ni Xingju ang tungkol sa kanyang misteryosong pagkakakilanlan. At sa panahong ito, pagkatapos ng mga layer ng screening, napili din ang natitirang 88 kalahok. Ang kompetisyon na matagal nang inaabangan ni Xingju ay magsisimula na sa labas ng nakakabighaning hanay ng Fenghuami City ngayon. Palace Master Xingju, sa wakas oras na para sa finals. Pagkatapos mong makapasok sa nakakabighaning hanay, dapat mo akong alagaan. Oo, Palace Master Xingju. Sa totoo lang, wala na tayong pag-asa para sa tinatawag na kampyon. Gusto lang nating pumasok sa maalamat na nakakabighaning hanay upang palawakin ang ating pananaw. Ngayon, gusto ni Xingju na magmadali sa nakakabighaning hanay sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, nang makalabas siya ng palasyo, nasagasaan siya ng batang pinuno ng lungsod ng Magnificent Jinchang na si Go Jing, gayon din ng mga young master ng ilang iba pang puwersa. Lahat sila ay kwalipikadong sumali sa finals, ngunit wala silang gaanong tiwala sa Bewitching Formation. Gayunpaman, pinagnanasan nila ang mga kayamanan sa Bewitching Formation. Sa makatuwid, hiniling nilang pumasok sa Bewitching Formation kasama si Xingju, nakikiusap kay Xingju na alagaan sila. Pagkatapos ng lahat, bilang mga miyembro ng panlabas na puwersa, alam nila ang kaunti tungkol sa mga gawa ni Xingju. Sa makatuwid, mayroon silang premonition na ligtas sila hanggat kasama nila si Xingju. Haha, masyadong mataas ang tingin sa akin ng lahat, Xingju. Hindi pa ako nakapasok sa Bewitching Formation.
Kaya nga, natatakot ako na maging problema ang pagprotekta sa sarili ko. Gayunpaman, mukhang walang magawa si Xingju laban sa pang-aasar ng mga taong ito. Si Xingju, na may hawak ng susi sa Enchanting Formation, ay natural na hindi pipiliin na maglakbay kasama nila, kaya ayaw niyang tanggapin ang kanilang imbitasyon. Sa tingin ko din. Yung Bewitching Formation ba ay lugar kung saan ka makapasok? Gayunpaman, nang si Xingju ay nabalisa na paalisin sila, isang malamig na mapanuksong boses ang biglang umalangaw sa likod ni Xingju. Sa paglingon, si Xingju ay namangha nang makitang sa sandaling ito, sa hindi kalayuan sa kanya, isang medyo gwapong lalaki na nakasuot ng silver armor ay nakatingin kay Xingju at sa iba pa na may mapanuksong ngiti. Ang lakas ng lalaking ito ay talagang umabot na sa antas ng high-grade war king. Bukod dito, ang armor sa kanyang katawan ay talagang isang middle-grade treasure tool. Sa sandaling ito, sa tabi ng lalaking ito ay nakatayo ang isang matandang lalaki na may tame-time na ekspresyon at matalim na tingin. Ang aura ng matandang ito ay umabot na sa antas ng middle-grade war emperor. Sa sandaling ito, hindi masyadong nag-isip si Xingju at hinulaan niya ang pagkakakilanlan ng 2 taong ito. Sila ay mga inapo ng Fenghuami City, Zimenshing at Zimenyu. Gayunpaman, hindi kailanman naisip ni Xingju na ang Zimenyu na ito ay talagang napakayabang at mapagmataas na tao. Ilang araw na siyang nagkulong sa palasyong iyon, at pagkalabas pa lang niya, sa hindi inaasahang pagkakataon ay ipinakita niya ang kanyang mayabang na panig. Ito ay talagang nagparamdam kay Xingju na hindi komportable. Ito ba ang may-ari ng ibang qualification token ng final round? Siya ay talagang isang high-grade war king. At ang mataas na profile na hitsura ng Zimenyu na iyon ay talagang nakakuha ng atensyon ng mga young masters sa palasyo, at agad na nagtaas ng isang nagulat na talakayan at tandang. Oh, sinasabi mo ba na ikaw lang ang maaaring pumasok sa nakakabighaning han? Ngunit nang ang Zimenyu na iyon ay nakaramdam ng pagmamalaki sa impluensyang idinulot niya, bahagyang itinaas ni Xingju ang kanyang kilay at sinabing may labis na paghamak. Ano? May opinyon ka ba? Nang makita si Xingju na hindi inaasahang pinabulaanan siya, ang kutis ng Zimenyu na iyon ay nanlamig. Pagkatapos ay itinoon ang kanyang malamig na tingin kay Xingju, nagtanong siya sa mapanuksong tono na iyon. E ano ngayon? Nang makita ito, nanlamig din ang kutis ni Xingju at walang takot na sumagot. Kung gayon tutulungan kita. Umuungod. Pagkaraan lamang ng pagkawala ng boses ni Xingju, si Zimenyu ay biglang umatake patungo kay Xingju gamit ang kanyang palad, at ang madilim na pulang laban ng chi ay parang isang marahas na mabangis na tigre. Kasabay ng dagandong, marahas itong sumugod kay Xingju. Talagang umatake talaga siya. Mayabang. Ngunit sa pagharap sa pag-atake ni Zimenyu, si Xingju gayunpaman ay hindi natakot kahit kaunti. Siya ay gumawa ng isang malaking hakbang pasulong, pagkatapos ay kinuyam ang kanyang 5 daliri sa isang kamao, bigla siyang sumuntok patungo sa nalalapit na war chi. Bang! Pagsuntok, ang malupit na laban ng chi ay agad na nasira ang pag-atake ni Zimenyu. Pagkatapos noon, sa bilis ng kidlat, bumaril siya patungo kay Zimenyu. Paano ito posible? At ang biglaang hindi inaasahang pangyayaring ito ay labis ding ikinagulat ni Zimenyu. Hindi niya akalain na si Xingju ay talagang nagtataglay din ng lakas ng high-grade war king, bukod pa rito, ang lakas na ito ay talagang higit sa kanya. Bang! Ngunit nang ang pag-atake ni Xingju ay tatama na kay Zimenyu, ang matandang katabi niya, iwinagayway ni Zimenshing ang manggas ng kanyang robe, at ang pag-atake ni Xingju ay madaling natunaw na parang simoy ng hangin. Napakagandang bata, tinago mo ang iyong lakas ng napakalalim. Hayaan mo ang matandang ito na makipag-ayos sa iyo. Matapos matuno ang pag-atake ni Xingju, ang Zimenshing na iyon ay hindi huminto. Ang kanyang kamay ay kinuha ang hugis ng kuko ng agila at humawak kay Xingju. Kahit ang kuko ng agila na pinalapot ng war chi ni Zimenshing ay ilang metro lamang ang haba, ngunit ang enerhiyang nasa loob nito ay talagang lubhang nakakatakot. Ang tila ordinaryong pag-atake niyang ito ay maaari pang tumagos sa isang bundok sa isang iglap. At ngayong gumamit na siya ng ganoong kabigat na pag-atake kay Xingju, halatang gusto niyang patayin si Xingju. Sa pag-asa sa kanyang matalas na kaluluwa, natural na naramdaman ni Xingju ang walang awa na pag-atake ni Zimenshing. Kaagad, ginamit niya ang Imperial Wind Technique, naghahanda na umiwas sa nakakatakot na pag-atake nitong Intermediate Grade War Emperor. Boom! Ngunit nang ang pag-atake ni Zimenshing ay malapit nang maabot ang Xingju, isang pag-atake na hindi gaanong mas mahina kaysa sa biglang sumambulat mula sa espasyo sa harap ni Xingju, at natunaw pa nito ang pag-atakeng iyon. Gayunpaman, nang kumalat ang malupit na ripple ng enerhiya na iyon, ang nakapalibot na espasyo ay biglang nagsimulang magbago, at sa huli, ang enerhiyang ripple na iyon ay talagang nilamon. At ang hindi inaasahang pangyayaring ito ay naging dahilan din upang ang lahat ng naroroon ay nagpakawalan ng mahabang buntong hininga. Ang pag-atake ng isang War Emperor ay hindi maliit na bagay, at ang pag-atake ng isang Intermediate Grade War Emperor ay malayo sa kung ano ang kanilang, isang grupo ng War Kings, ay makatiis. Sa makatuwid, kung hindi dahil sa isang taong gumagamit ng special na puwersa upang lunukan ang ripple ng enerhiya na iyon, marahil higit sa kalahati ng mga taong naroroon dito ay nasangkot. Zimenshing, bagamat bisita ka ng aming unyon, ngunit hindi magandang kumilos ayon sa gusto mo sa aming unyon. Sa sandaling ito, lumabas ang figure ng isang elder mula sa espasyo sa harap ni Xingju.
Ito ay si Elder Zhao, na pumunta sa Eastern Region kasama si Yu Shiman. Kaya si Elder Zhao, hindi naman sa gusto kong umatake, sadyang masyadong malupit ang pag-atake ng young master na ito, kaya gusto lang siyang turuan ng matandang ito ng kaunting leksyon. Matapos makitang lumitaw si Elder Zhao, binawi din ni Zimenshing ang kanyang dating mapagmataas na mukha, at nagkwibol na may mukha na puno ng ngiti. Magturo, ang aking kuya Xingju ba ay isang tao na maaari mong turuan ng leksyon dahil lang sa gusto mo? Ngunit nang matapos siyang magsalita, isang matalim na boses ang biglang umalangaw-ngaw, at kasabay nito, lumitaw din ang figure ni Yu Shiman sa tabi ni Xingju. Bukod dito, sa sandaling ito, ang malambot na mukha ni Yu Shiman ay puno ng galit. Ito. Nang makita ni na Zimenshing at Zimenyu si Yu Shiman na lumitaw, ang kanilang mga ekspresyon ay lubos na nagbago. Noong una, gusto nilang magkwibol, ngunit nang makita nila ang matalik na anyo ni na Yu Shiman at Xingju, nilunok nila ang mga salitang nasa dulo na ng kanilang mga bibig. Sa sandaling ito, natuklasan nila na hindi nila inaasahang na-provoke nila ang isang tao na hindi nila kayang masaktan. Noong una, inakala nila na sa espesyal na relasyon sa unyon, makakalakad sila ng walang sagabal sa Fenghuami City, ngunit hindi nila naisip na ang tila hindi kapansin-pansing si Xingju ay magkakaroon talaga ng ganoong kalapit na relasyon sa pangalawang miss ng unyon. Ngunit nang si Zimenshing at Zimenyu ay nalilito kung ano ang gagawin, nakangiting sinabi ni Xingju. Kalimutan mo na ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Tama ang kapatid na ito, tayo lang. Nang makita ito, si Zimenyu, na dating puno ng kayabangan, ay dali-daling umakyat sa poste at sabik na sumunod. Tumahimik ka. Gayunpaman, sa sandaling ibukan ni Zimenyu ang kanyang bibig, sinaman siya ni Yu Shiman ng isang napakalamig na tingin, na naging sanhi ng kanyang paglunok pabalik sa mga salitang sasabihin niya. Pagkatapos, kinakabahang tumingin si Yu Shiman kay Xingju at nagtanong. Kuya Xingju, okay ka lang? Obviously, ayos lang ako. Nang makita ito, pinaikit ni Xingju ang kanyang mga mata at tumawa ng buong puso. Talaga, kung makalipas ang kalahating hakbang, natatakot akong hindi ka na makangiti. Nang makita ang walang malasakit na anyo ni Xingju, kinulat ni Yu Shiman ang kanyang mga labi at sinabing. Kung makalipas ang kalahating hakbang, sa tingin ko ang hindi makakangiti ay sila, di ba? Nang makita ito, ngumiti si Xingju. Habang nagsasalita siya, binigyan niya ng makahulugang tingin sina Zimenshing at Zimenyu. Nang marinig ang panunuya at panunuya ni Xingju, bahagyang nagbago ang mga ekspresyon ni Zimenshing at Zimenyu. Gayunpaman, nagpatuloy sila sa isang mapagpakumbaba ng ngiti. Kuya Xingju, alis na tayo. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, muling pinandilatan ni Yu Shiman sina Zimenshing at Zimenyu, pagkatapos ay agad na hinayla si Xingju patungo sa beast carriage sa pasukan ng palasyo. Nang makita ito, nagmamadali ring sumunod si Elder Zhao sa likod. Naiwan ang isang nagulat na karamihan. Sa sandaling ito, sa wakas ay alam na nila kung gaano kalakas ang background ni Xingju. Dahil para sa mga taong ito na lumahok sa nakaraang kompetisyon, kilala nilang lahat si Yu Shiman, ang pangalawang banibi ng Alliance Mansion, dahil ang nakaraang kompetisyon ay pinangunahan ni na Yu Shiman at Elder Zhao. Wait hanggang sa makapasok tayo sa Bewitching Great Array, babayaran kita. Sa sandaling ito, ang ngiti sa mukha ni Zimenyu ay ganap na nawala, at napalitan ng isang masama at mabangis na ekspresyon. Ngunit ang hindi alam ni Zimenyu ay narinig ni Xingju ang kanyang mababang boses. At saka, ang hindi niya alam ay ito talaga ang gustong sabihin ni Xingju sa kanya. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 280, Paunang Labanan. Matapos umupo sa beast carriage, si Xingju, kasama sina Yu Shiman at Elder Zhao, ay sumugod patungo sa lokasyon ng final ng bidding convention sa panahong ito, Soul Confusion Great Formation. Kung hindi dahil sa gusto ng aking Panginoong Ama na bigyan ako ng preferential treatment sa Zimenyu na iyon, direkta kong kinansela ang kanyang kwalifikasyon para sumali sa kompetisyon. Sa sandaling ito sa beast carriage, Yu Shiman pouted at sinabi na may galit na nakasulat sa buong mukha niya. Hehe, Xiaoman, dahil pinamunuan ka ng iyong ama sa bidding convention na ito, ibig sabihin may tiwala sa iyo ang iyong ama, kaya dapat mong gawin ang pangkalahatang sitwasyon bilang pinakamahalaga. Tungkol sa Zimenyu na iyon, pagkatapos niyang makapasok sa Soul Confusion Great Formation, natural na haharapin ko siya ng personal. Nang makita ito, ngumiti si Xingju at nagpayo. Matapos ang lahat ng pakikipag-usap, alam na ni Xingju na ang Yu Shiman na ito at si Elder Zhao ay hindi inaasahang ang mga pangunahing tao na namamahala sa bidding convention sa panahong ito. Kaya hindi nakapagtataka na labis na natakot sina Zimenyu at Elder Zhao nang makita nila sina Elder Zhao at Yu Shiman, dahil ang pagkakakilanlan ng dalawang ito ay talagang may ganap na pressure sa kanila. Ngunit ayaw ni Xingju na kanselahin ni Yu Shiman ang kwalifikasyon ng Zimenyu na iyon para lumahok sa kompetisyon. Hindi pa banggitin na si Yu Shiman ay maaaring magalit sa kanyang ama, si Xingju mismo ay nais ding personal na harapin ang Zimenyu na iyon. Kuya Xingju, dahil alam ng Zimenshing na iyon ang paraan para sugpuin ang Soul Confusion Great Formation, tiyak na alam din niya ang paraan para masira ang magandang formation na ito.
At ang kondisyon ng finals sa oras na ito ay upang makita kung sino ang makakasira sa Soul Confusing Great Formation na ito, kaya natatakot ako na baka magdulot ng banta si Ziman Yu sa iyo. Medyo nag-aalalang sabi ni Yu Shiman. Tiyakin Xiaoman, sa oras na iyon nang pumasok tayo sa isla ng Immortal, nakalabas tayong buhay, lalo pa itong walang kabuluhang Soul Confusing Great Formation. Nang makita ito, sinabi ni Xingju nang may kumpiyansa ng ngiti. Ha, hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko sa iyo, ngunit tandaan mong mag-ingat sa Ziman Yu na iyon. Mas mainam na direktang patayin ang Ziman Yu na iyon pagkatapos pumasok sa Soul Confusing Great Formation, para maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Same time na sinabi ni Yu Shiman kay Ju. Bukod dito, sa sandaling ito, sa kanyang kaakit-akit na mukha, isang pahiwatig ng hangarin na pagpatay ang talagang sumilay. Gayunpaman, sa pagtingin sa solemna at nakamamatay na ekspresyon ni Yu Shiman, hindi maiwasan ni Xingju na mabigla. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagkabalisa ang lumitaw mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa ilang kadahilanan, naramdaman ni Xingju na ang kasalukuyang Yu Shiman ay medyo nagbago kumpara sa dati. Tila nagkaroon siya ng kaunting kalupitan, at nang lumitaw ang ganitong uri ng kalupitan sa isang babae, medyo hindi komportable si Xingju. Ang Great Bewitching Array ay hindi kalayuan sa Palasyo Complex, kaya pagkatapos ng ilang sandali na pag-uusap, dumating sila sa Great Bewitching Array. Nang si Xingju at ang iba pang dalawa ay bumaba mula sa karwahe, napagtanto ni Xingju na ang lugar sa harap ng nakakabighaning hanay ay maaaring ilarawan bilang isang dagat ng mga tao. Marami nang nagkukumpulan sa labas ng plaza sa harap ng nakakabighaning hanay. Ang higit na ikinagulat ni Xingju ay ang bewitching formation na tinatakan ng spirit formation ay hindi na seliado. Mukhang hindi simple ang bewitching formation na ito. Tiningnan ni Xingju ang Great Bewitching Formation na lumitaw na sa kanyang larangan ng paningin at hindi maiwasang mapasigaw sa paghanga. Kasabay nito, bakas sa mukha niya ang pag-asa. Mula sa labas, ang Great Bewitching Formation ay tila isang grupo ng mga palasyo. Gayunpaman, ang pagkakaayos ng mga palasyo ay lubhang kakaiba. Maliwanag, ito ay itinayo sa iba't ibang posisyon ng mga palasyo upang bumuo ng kakaibang porma sayon. Higit pa rito, ang mga palasyo ay napuno ng malalim na asul na ambon. Ang ambon ay naglalaman ng kapangyarihan na naghihiwalay sa lahat. Kahit na may soul force ni Xingju, hindi niya ito maarap. Ang kakaiba ng Great Bewitching Formation ang nagpalalim sa pagnanais ni Xingju na pag-aralan ito ng mas malalim. Hindi nagtagal pagkatapos ng pagdating ni Xingju, lahat ng mga young masters ng iba't ibang paksayon na kasali sa finals ay nagmamadali din. Sa sandaling ito, parami ng parami ang nagtipon sa harap ng Great Bewitching Formation. Bagamat hindi nila nakikita ang sitwasyon sa loob ng Great Bewitching Formation, nais nilang masaksihan ang pagsilang ng kampyon. Di pangunahing taong namamahala sa auction na ito, mabilis na isinagawa ni Yu Shiman ang kanyang sarili sa mga usapin ng auction na ito pagkatapos makarating sa Great Bewitching Formation. Sinamantala ni Elder Zhao ang oras na ito para dalhin si Xingju sa isang tahimik na lugar. Kuya Zhao, anong problema? Sa isang tahimik na eskinita, tiningnan ni Xingju ang soundproof na harang nakatatapos lang itayo ni Elder Zhao at nakangiting nagtanong. Munting kaibigan Xingju, ngayong magsisimula na ang finals ng auction na ito, pakiramdam ko may kailangan akong ipaalam sa iyo. Ang dahilan kung bakit ibinigay ni Lord Alliance Master ang isang mahalagang kaganapan tulad ng auction na ito sa Second Young Miss ay dahil gusto niya itong sanayin. Kung tutuusin, ang Second Young Miss ay ang tagapagmana na pinili ni Lord Alliance Master. Laging magandang hayaan na makipag-ugnayan siya sa mga gawain ng Alliance Master kanina. Gayunpaman, ang pangalawang batang banibin ay naguguluhan at nagalit pa sa pagsang-ayon ni Lord Alliance Master na payagan si Ziman Yu na lumahok sa auction na ito. Dahil pakiramdam ng Second Young Miss na si Ziman Yu, bilang isang inapo ng Fenghuami City, ay tiyak na alam ang paraan para masira ang Great Bewitching Formation. Kaya naman, napaka-unfair na hayaan siyang lumahok sa auction na ito. At kung kahit ang Second Young Miss ay may isip ang problemang ito, paanong hindi ito iniisip ni Lord Alliance Master? Ang dahilan kung bakit pumayag si Lord Alliance Master na payagan si Ziman Yu na sumali sa auction na ito at binigyan siya ng isa pang qualification token para sa finals ay talagang dahil sa iyo. Narinig ang tanong ni Xingju, sinabi ni Elder Zhao kay Xingju na may time na ekspresyon. Dahil sa akin. Elder Zhao, ano ang ibig mong sabihin dyan? Narinig hanggang dito, natigilan si Xingju saglit at pagkatapos ay nagtanong na may pagtataka. Munting kaibigan na si Xingju, ang pangalawang batang banibin ng aking pamilya ay nagustuhan ka. Bukod dito, kahit si Lord Alliance Master ay alam ang iyong pag-iral at ang damdamin ng pangalawang batang banibin para sa iyo. Sa makatuwid, ang auction na ito ay talagang isang pagsubok para sa iyo ni Lord Alliance Master. Gusto niyang makita kung ikaw ay napakahusay gaya ng sinabi ng Second Young Miss. Muling sabi ni Elder Zhao. Narinig hanggang dito, natauhan din si Xingju. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Xingju ay medyo walang magawa. Hindi niya akalain na ilalantad ni Yu Shiman ang bagay sa pagitan nila sa Alliance Master, at ang Alliance Master ay talagang espesyal na maglalagay ng bitag para sa kanya. Upang ilagay ito ng mabuti, ito ay isang pagsubok. Kung tuwirang sabihin, ito ay isang buhay at kamatayan na labanan.
Ang mananalo ay makikilala, at ang matatalo ay ililibing sa Great Bewitching Formation. Sa makatuwid, sa sandaling ito, hindi maiwasan ni Xingju na humanga sa pakana ng Alliance Master. Masyadong malupit ang pagsubok na ito, at naramdaman din ni Xingju na hindi mataas ang tingin sa kanya ng Alliance Master. Kung hindi, hindi niya ito tretuhin ng ganito. Munting kaibigan Xingju, iyon ang nangyari. Originally, dapat ay inilihim ko ang bagay na ito. Gayunpaman, nakikita ko na si Second Young Miss ay taos-puso sa iyo. Kung may nangyari talaga sa iyo, naniniwala ako na ang Second Young Miss ay labis na nahihirapan. At hindi iyon ang gusto ko, gustong makita. Sa makatuwid, nagpa siya akong sabihin sa iyo ang tungkol sa bagay na ito upang maaari kang maging handa sa pag-iisip. Siguradong may paraan si Zimenyu para masira ang Great Bewitching Formation. Kung makontrol niya ang Great Bewitching Formation, makakalimutan na ninyo ang tungkol sa pagkapanalo. Bukod dito, dapat mong maramdaman na si Zimenyu ay hindi isang mabait na tao. Kung talagang nakuha niya ang kontrol sa Great Bewitching Formation, tiyak na hindi kanya pababayaan. Sa makatuwid, pagkatapos na makapasok sa Great Bewitching Formation, hindi mo siya dapat bigyan ng anumang pagkakataon. Sa sandaling ito, time na paalala ni Elder Zhao. Maraming salamat sa paalala ni Elder Zhao. Alam ni Xingju ang gawin. Nang makita ito, kinulong ni Xingju ang kanyang mga kamay at sumagot na puno ng pasasalamat. Bagamat hindi natatakot si Xingju kay Zimenyu, talagang handa si Elder Zhao na sumalungat sa utos ng Alliance Master at sabihin sa kanya ang tungkol sa bagay na ito. Dahil dito, medyo nagpapasalamat si Xingju. Oo, kung gayon, inaasahan kong mamukod-tangi ka sa auction na ito. Sa ganitong paraan, hindi mo pababayaan ang ginawa ni Second Miss para sa iyo. Nang makita ito, malumanay nang umiti si Elder Zhao. Pagkatapos, sa pag-indayog ng kanyang katawan, naghalo siya sa kalawakan. Buntong hininga, itong babaeng si Xiaoman, talagang nagpapahirap sa akin. Pagkaalis ni Elder Zhao, medyo walang magawang umiling si Xingju. Maya-maya, naglakad siya patungo sa plaza sa harap ng Great Bewitching Formation. Sa sandaling ito, sa napakalaking plaza na iyon, lahat ng mga young masters ng iba't ibang puwersa na kalahok sa final ng auction na ito ay nagtipon na doon. Kasalukuyan silang nagpapalitan ng pagbati sa isa't isa. Sa pagtingin sa oras, malapit na ang oras para sa final ng auction na ito. Kaya naman, si Xingju ay nagmamadali ring naglakad papunta sa karamihan. Hey, Palace Master Xingju, hindi ko akalain na magkakaroon ka talaga ng ganoong kalapit na relasyon sa Second Young Miss ng Alliance Mansion. Oo naman, hindi ka simple. Sa oras na ito, biglang lumitaw ang isang figure sa tabi ni Xingju at sinabi habang nakangisi. At ang taong ito ay ang batang pinuno ng lungsod ng Golden Flower City, si Goujing. Hindi lamang si Goujing, sa sandaling ito, natuklasan ni Xingju na kahit na si Zimenyu ay kasalukuyang nasa loob din ng karamihan. Ngunit sa pagkakataong ito, nang makita muli ni Zimenyu si Xingju, hindi na siya kasing yabang ng dati. Sa halip, sadyang iniiwasan niyang makipagkita kay Xingju. At pagkaraang magpalitan ng pagbati ang lahat sa loob ng ilang sandali, sa sobrang marangyang pinalamutian na mataas na entablado sa gitna ng plaza, ilang figure ang biglang lumitaw. Matapos lumitaw ang mga taong ito, ang orihinal na maingay na plaza ay agad na tumahimik. Dahil sa sandaling ito, ang ilang tao na lumitaw ay ang mga taong namamahala sa auction na ito, ang ilang mga management elder ng Alliance Mansion, pati na rin ang Second Young Miss ng Alliance Mansion na si Yu Shiman. Sa sandaling ito, si Yu Shiman ay nakasuot ng napakagandang pulang palda. Ang mahabang palda na iyon ay mahigpit na nakapulupot sa kanyang katawan, walang bakas ang kanyang kaakit-akit na katawan. Bukod dito, ang kasalukuyang Yu Shiman ay nagpapalabas ng isang uri ng marangal na ugali at matikas na kilos. Siya ay tunay na may hitsura ng isang taong namamahala. Una sa lahat, sa ngalan ng Alliance Mansion, binabati ko ang lahat sa pagkuha ng mga kwalifikasyon para makasali sa finals ng auction na ito dahil hanggat matagumpay kang naging kampiyon ng finals, magagawa mong maging miyembro ng aking Alliance Mansion. At ang Great Bewitching Formation sa likod mo ay ang lokasyon ng finals ng auction na ito. Hanggat maaari mong matagumpay na masira ang Great Bewitching Formation, ikaw ang magiging kampiyon ng auction na ito. Gayunpaman, bago iyon, dapat kong paalalahanan ng lahat na walang sinuman mula sa aking Alliance Mansion ang nakapasok sa Great Bewitching Formation sa harap mo. Kaya, tungkol sa antas ng panganib sa loob, hindi alam ng aking Alliance Mansion. Kaya, pagkatapos makapasok ang lahat sa Great Bewitching Formation, ang iyong buhay at kamatayan ay aabot sa langit. Kung sino man, sa kasamaang palad, ay mamatay sa loob ng Great Bewitching Formation, ang aking Alliance Mansion ay walang pananagutan. Sa sandaling ito, biglang humakbang pasulong si Yu Shiman, tumingin sa mga tao sa ibaba, at nagsalita sa matayog na paraan.